Hindi mo pa ba naririnig ang red heifers? Isa to sa mga biblical prophecy na inaabangan sa panahon po natin. Panoorin po muna natin to. In a historic and highly symbolic prophetic development, July 8, 2025 po, ginawa yung practice po na ito. Inihahanda yung ganitong mga seremony para sa pagbuild po ng Third Temple. Napakalaking halaga po ng abo ng red heifers sa huling kapanahunan sapagkat gagamitin po ito sa pagbuild ng Third Temple. Yung ashes po niya ay part po ng seremonya pagdating po sa pagre-rebuild ng Third Temple. Ito po yung sabi ng Daniel 9:27, ang haring iyon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niya ang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Ito yung pag-upo ng Antikristo dito sa Third Temple. Yung Third Temple wala pa po sa panahon natin ngayon. Pero dahil sa update po ng red heifers, ito po ay practices na ginagawa na paghahanda para sa rebuilding of the Third Temple. Hindi pa natin nakikitang nire-rebuild ang Third Temple para buksan po yung bagong templo po. Pero nire-ready na yung red heifers. Sa mga new followers po at believers po ng platform na ito, pakinggan nyo pong maigi ito mga kapatid. Kasama ang red heifers sa mga seremonyang gagawin. Maingat na dapat ito ay pula, na balahibo na baka at walang kapintasan. Hindi pa dapat nagagamit sa pagtatrabaho. Sinusunog ang red heifers upang isagawa ang isang banal na seremonya. Ang abo nito ay ginagamit sangkap sa ihahandog o ihahalong tubig at iwiwisik sa tao. Sa madaling sabi, tradisyon ito bago pumasok po sa templo. Nagawa po ang unang templo sa panahon po ni Solomon. Nawasak po ito at na-rebuild po sa panahon ni Zerubbabel. Sa panahon ng Panginoong Kristo, naabutan niya po ang Second Temple. After that, wala na po. Sa panahon natin, hindi pa nare-rebuild ang Third Temple. Now, pag na-rebuild po yung Third Temple, diyan na po mag-uumpisa ang tribulation period. Yung prophecy nakalagay po sa Bible na hindi pa nagaganap. Yung kasuklam-suklam na pangungunahan ng Antikristo. Kaya po, napaka-interest ng bagay po na ito sa mga eschatology. Yun, saan ilulocate ang Third Temple? Lulocate po ang Third Temple kung saan inilocate ang First and Second Temple. Ngayon, saan po nakalagay yun? Yung mga hindi pa po nakakaalam, nakalocate po yan kung saan nakatayo po yung Temple Mount, yung isa sa tinuturing na banal na lugar ng isang napakalaking relihiyon sa panahon po natin. Isa pa pong tanong, posible ba na ma-locate na dito yung Third Temple at simulan? Isang palaisipan po sa atin yan. Kaya po, na-hold pa rin ang rebuilding of the Third Temple dahil magkakagulo po kung aalisin dito bigla yung kinikilalang templo at banal na lugar ng isang napakalaking relihiyon sa panahon natin. Which is, ito naman talaga yung dapat na paglolocatean ng Third Temple. Para sa akin po, hindi imposible na ma-locate dito yung Third Temple kahit meron pong nakatayo po dito. Kasi nga po, biblical prophecy yan. At yung mga biblical prophecy na hindi pa po na fulfill sa panahon po natin ngayon, pwedeng ma-fulfill at any moment. Kahit harangan pa po yan ni Satan ng mga Antikristo. Kasi po, pag propesya, tandaan po natin, lalo't sa Biblia, mangyayari yan. Naganap ang first coming, magaganap po ang second coming. Kahit pa may conflict dito yung paglalagyan ng Third Temple. Kaya nga po merong speculation na ginagawa daw po yung Third Temple underground, pero hindi po yan totoo. Ang tiyak dito mga kapatid, ready na po ang lahat ng gagamitin para po sa seremonya pag na-build po ang Third Temple. Kaya ginagawa po iyan, awakening sa atin na napakalapit na po natin sa pag-rebuild ng Third Temple. Kaya po ginagawa ang update po na ito para ipaalam po sa inyo na tayo po ay nasa huling panahon na. Opo, marami na po akong nagawa ng mga prophecies para ipaalam po sa atin na tayo po ay nabubuhay sa mga propesiya. At marami na rin po kayo maririnig ng mga bagay-bagay. Isang tanda po ito na tayo po ay dapat magtulong-tulong para ipamahagi ang salita ng Panginoon. Makatulong po yung platform na ito. Update para sa mga nangyayari sa huling kapanahunan, awakening na rin po para sa atin kung ano yung dapat natin gawin as a Christian kapag ito na po yung napapakinggan po natin. Hindi po ito takot, hindi rin ito threat, ito po ay hope, pag-asa ng mga Kristiyano sapagkat na isasakotuparan po ang mga biblical prophecy sa panahon po natin. Palatandaan po yan mga kapatid na kung naitayo ang unang templo, oo, nawasak, pero na-rebuild po ang second temple. Yung third temple, asahan po natin na ito ay marirebuild na. At pag na-rebuild na po ito, pwedeng anytime po, dumating na po ang Panginoon. Pwedeng anytime mag-rapture na po. Ang tanong dito,
Are you ready? Paano ba tayo magiging ready kapag yan na po ang haharapin po natin na event? Ito ay letter ng Panginoon para sa atin upang maging gising po tayo spiritually. Sa pananampalataya natin sa Panginoon, hindi tayo tumalikod sa Kanya. Alam po natin na ang mundo po ay lihis na po sa kalooban ng Panginoon. Nawa sa Christian, kailangan may langis yung ating lampara. Tulad dun sa 10 virgins, tayo ay maging ready. Paalalahanan ng mga mananampalataya, lapit ang mga unbelievers sa Panginoon at ito ang layunin ng Diyos. Kung kailan ang pagparito ng Panginoong Kristo ay sakto, wala po nakakaalam. Pero isa nga po yung tiyak, tayo po ay binibigyan ng heads up ng Panginoong Kristo, salita ng Diyos, yung gabay ng banal na Espiritu para tayo lalong lumalim sa pananampalataya at maakay natin na maraming tao papalapit sa Kanya sapagkat napakalapit na po natin sa second coming of Jesus Christ. Kaya po may paalala ang Bible bago po tayo dumating sa ganitong mga event. 2 Thessalonians 2:3-4, huwag kayo magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at tinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanga ang sarili bilang Diyos. Talagang nakikita na po natin yung espiritu ng Antikristo. Kung sino yung namamayagpag, kung sino yung kilala, kung sino yung makapangyarihan, sino yung napakayaman. Pwede pong sila yung tinatawag na Antikristo. Pero hanggat hindi pa po nagpapakilala ng lubos, specifically kung sino yung Antikristo na ito, we must know our duty. We need to share the salvation to others. Amen. Yun lang mga kapatid. God bless po. I pray na lalo kang lumalim sa pananampalataya at kasabikan mo pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapat na po yung napakinggan po natin para po tayo manumbalik sa Panginoon at magising kung tayo may natutulog spiritually. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless po.